Isipin mo, isang napakasikat na tao sa bansa natin. Yung tipong bayani, isang general o kaya manunulat, eksaktong 150 taon na ang nakalipas. Oo, yung mga nasa history books talaga natin, di ba? Tama. Ngayon, hihilingin ko sa iyo na isipin kung gaano kaimposible para sa taong iyon na mahulaan ng may perpektong katumpakan na kung sino yung eksaktong mamumuno sa ating bansa sa mismong araw na ito. Grabe, parang suntok sa buwan yun. Sobra. Kasi isipin mo yung dami ng henerasyon na dumaan, mga gera, revolusyon, pagbagsak ng ekonomiya, tapos idagdag mo pa yung mga radical na pagbabago sa teknolohiya pati politika. Kumbaga wala siyang anumang reference point para malaman kung sino yung uupo sa pwesto ngayon. Talinong analyst o pinakamagaling na historiador, hindi nila kayang mag-project ng mga tiyak na pangalan at eksaktong desisyon pampolitika ng 100 siglo papunta sa hinaharap. Kasi masyadong maraming variables, di ba? Oo, napakarami at masyadong magulo ang human history para mahulaan ng ganun ka-eksakto. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakaganda ng bubusiin natin sa usapang ito ngayon. Gamit yung mga nakalap nating dokumento at historical na teksto, hihimayin natin yung isa sa mga pinakakamanghamanghang yugto sa kasaysayan. Bale ito yung pagbabayik ng mga Hudyo sa Jerusalem bandang 536 BC. Isang napakagandang topic niyan. Oo. Kasi titingnan natin hindi lang yung mababaw na kwento, kundi yung mismong mga mekanismo kung paano nagkatotoo yung isang propesiya na sa lohika ng tao tila imposibleng mangyari. Titingnan din natin yung matinding psikolohiya, geopolitics, tapos yung sabotahe na hinarap nila sa pagtatangkang itayong muli yung isang gumuong nasyon. So, okay, himayin natin ito dahil ang mga detalye dito nagpapakita kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan at tadhana sa likod ng mga eksena. Simulan muna natin sa pag-unawa dun sa geopolitical landscape bandang 700 BC. Kasi ito yung panahon ni Propeta Isaías eh. Sa panahon nito, naglabas ang Diyos ng isang hamon sa mga tao at dun sa mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan ng ibang nasyon. Ano yung hamon na yon? Ang hamon, simple pero absoluto. Parang sinabi na, patunayan ninyo yung inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng paghula ng hinaharap ng may tiyak na detalye. Tapos dito, gumawa si Isaías ng isang nakakagulat na pahayag. Partikular niyang pinangalanan ang isang banyagang hari, si Cyrus o Koresh sa Hebrew. Wait lang, pinangalanan talaga niya? Oo, mismong pangalan. At hindi lang pangalan na, inihayag ng propesiya na ang haring ito yung mismong mag-uutos na muling itayo ang Jerusalem at ang templo nito. At ang matindi pa, sa panahong iyon, hindi pa man nawawasak yung Jerusalem. Wow! Para mas ma-visualize mo kung gaano ito kabaliw, alam mo yun? Para itong si Jose Rizal noong 1890s na sumulat ng isang dokumento tapos eksaktong pinapangalanan yung isang tiyak na magiging presidente natin sa kasalukuyan. Tas idinidetalye pa yung isang partikular na batas na ipapasa ng presidenteng iyon para sa infrastruktura. Napakagandang analogy niyan. 'Di ba? At ginawa niya iyon bago pa man magtagpo yung mga lolo at lola ng presidenteng iyon. Kasi ayon sa mga tala natin, isinilang si Cyrus bandang 580 BC. Kumbaga, mahigit 100 taon pagkatapos isulat ni Isaias yung pangalan niya. Ang nakakabighali dito ay yung mismong pinagmulan ng haring ito. Parang nagpapakita ito ng isa pang patong ng komplikasyon sa kwento. Kasi ayon sa Griegong historiador na si Herodotus, yung sanggol na si Cyrus muntik nang hindi umabot sa hustong gulang. Hala, bakit? Ano nangyari? Klasikong paranoia ito ng mga sinaunang hari sa gitnang silangan pagdating sa tagapagmana. Nakatanggap kasi yung hari ng Medya na si Astyages ng isang pangitain na magiging banta sa kanyang trono yung apong niyang si Cyrus. Kaya inutusan niya yung kanyang katiwala na patain yung sanggol. Grabe, sariling apo.
ipapatay, pero hindi yun yung nangyari, di ba? Hindi. Imbes na isagawa yung utos, naawa yung katiwala at ipinasa niya yung sanggol sa isang pastor sa desierto. Bali itong pastor na ito at ang kanyang asawa ang nagpalaki kay Cyrus. Nakakakilabot yung detalye na yan, ha? Kasi dito nagiging mapaglaro yung mga salita sa kasaysayan eh. Sa mismong teksto kasi ni Isaías, tinawag ng Diyos si Cyrus na aking pastol, na siyang tutupad sa kanyang layunin. Isang literal na pastol na kinilala sa propesiya bilang pastol. Tapos siya rin yung magkakaisa sa mga tribo ng Persia at pababagsakin niya yung isa sa pinakakinatatakutang imperyo sa mundo, yung Babylonia, noong 539 BC. Oo, at yung mas malalim na aspekto dito ay yung konsepto ng kapangyarihan. Kasi malinaw sa teksto ni Isaías na hindi nakikilala o sinasamba ni Cyrus ang Diyos ng mga Israelita. Isa siyang paganong hari. May sariling sistema ng paniniwala. Oh may sarili siyang mga Diyos. Correct. Ngunit yung mekanismo ng kasaysayan nagpapakita na hindi kinakailangang maging bahagi ka ng isang paniniwala para maging instrumento ka ng isang mas malaking plano. Nang sakupin ni Cyrus yung Babylonia, hindi niya sinasadyang buksan yung pinto para sa katuparan ng isang pangakong higit 100 taon nang nakasulat. Teka, bago natin pag-usapan kung paano niya binuksan yung pintong iyon, balikan muna natin saglit yung mga Hudyo. Bakit ba sila nasa Babylonia at nangangailangan ng tagapagligtas na tulad ni Cyrus? Kailangan nating intindihin yung estratehiya ng mga sinaunang imperyo kasi nang sakupin ng Babylonia yung Juda, hindi lang sila basta pumatay at nanunog eh. Oo, mas sistematiko sila doon. Tama, gumamit sila ng isang malupit na estratehiya ng pacification. Bale, ito yung sistematikong pagpapalayas o exile. Nangyari ito ng ilang serye. 605 BC, kasama yung sikat na si Daniel, tapos 597 BC, kasama si Ezekiel, hanggang sa tuluyang wasakin yung Jerusalem noong 586 BC. At yung lohika sa likod ng stratehiyang iyon ng Babylonia, brain drain. Parang kinukuha nila yung mga pinakamatalino, yung mga maharlika, at yung mga bihasang manggagawa mula doon sa nasakop na bansa, tapos dinadala nila ito sa kabisera ng imperyo. Para hindi magrebelde. Mismo, inaalis mo yung kakayahan ng isang nasyon na magrebelde kasi inalis mo yung kanilang mga pinuno at yung mismong pagkakakilanlan nila na nakatali sa kanilang lupain. At dito sa madilim na kabanatang ito, pumasok yung propesiya ng isa pang propeta, si Jeremiah. Ipinahayag na yung exile na ito hindi magiging permanente. Tsak, yung itatagal nito, eksaktong 70 taon. Isipin mo yung bigat ng 70 taon. Isang buong buhay iyon eh. Karamihan sa mga dinala doon na namatay. Pero may mga nabuhay ng matagal tulad ni Daniel. Matanda na siya noon, nasa mga 80 taong gulang na marahil. Tapos habang nagbabasa siya ng mga kasulatan, nakita niya itong propesya ni Jeremias tungkol do sa 70 taon. Kinuwenta niya ito at napagtanto niya na ngayon no yung oras. Nanalangin siya, umiyak at nakiusap. At ano yung naging tugon? Ayon, noong 538 BC, yung unang taon ng paghahari ni Cyrus bilang hari ng Persya na sumakop sa Babylonia, naglabas siya ng isang opisyal na dekreto na pinapayagang umuwi ang mga Hudyo. Pero teka, dito ko gustong busisin yung lohika ng imperyo eh. Bakit naman papayag ang isang napakamakapangyarihang pinuno ng Persya na basta na lang pakawalan ang isang buong populasyon ng mga bihag? Magandang tanong yan. Diba? At hindi lang pakakawala na bibigyan pa ng permission na bumalik sa kanilang orihinal na lupain para magtayo ng sarili nilang sentro ng pagsamba. Hindi ba't delikado yun? Bakit mo bibigyan ng pagkakataon yung isang sakop na bansa na magpalakas muli? Kung titingnan natin yung mechanics ng Achaemenid Empire, ito yung imperyo ng Persya, makikita natin na isa itong henyong hakbang politika.
Iba kasi yung approach ni Cyrus kumpara dun sa mga naunang hari ng Assyria at Babylonia na gumamit ng takot at pagpapalayas. So mas naging strategic siya. Oo, yung estratehiya kasi ng Persya ay integrasyon at pagpaparaya. Naniniwala si Cyrus na mas magiging tapat yung mga nasakupang na probinsya. Mas magbabayad sila ng buwis, ng walang reklamo, at hindi sila mag-aalsa kung ibabalik mo yung kanilang mga Diyos, yung kanilang mga pare, at yung kanilang mga sagradong lugar. Kumbaga, isa itong napaka-epektibong PR campaign. Napakatalinong taktika nga naman. Pero sa kabilang banda, idinidiin din ng mga teksto natin na itong dekretong ito may malalim na elementong spiritual. Kasi sa mismong written decree ni Cyrus, ipinahayag niya na yung Diyos ng langit ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kaharian sa mundo at nag-utos sa kanyang ipatayo yung bahay nito sa Jerusalem. Talagang isinulat niya iyon. Oo. At imposibleng malaman natin ngayon kung ito ay purong pananampalataya o isang kalkuladong political propaganda lang. Pero yung epekto nito talagang hindi matatawaran. At hindi lang laway ang puhunan niya dyan. Para patunayan yung suporta niya, binuksan ni Cyrus yung Imperial Treasury. Inilabas niya yung 5,400 mga ginto at pilak na kagamitan, mga mangkok, kutsilyo, tapos mga sagradong lalagyan na ninakaw ni Haring Nebukadnezar noong nawasak yung unang templo. Ibinigay niya ito sa mga lider ng mga Hudyo, kina Zerubabel at sa punong saserdote na si Jeshua para gamitin dun sa bagong itatayong templo. Grabe, imagine yung logistikang kinilangan para doon. Kasi eksaktong 49,697 mga tao yung nagdesisyong umuwi. May dala silang higit 1,000 libra ng ginto at 3 tonelada ng pilak mula sa mga donasyon. Maglalakday sila ng daan-daang milya sa disyerto pabalik sa isang lungsod na wala ng iba kundi mga guho. Pagdating nila, wala nang naghihintay sa kanilang mga bahay. Kailangan nilang magsimula talaga sa simula. Sobrang hirap nun. Pagdating nila, yung unang pangunahing layunin talaga ay yung paglalatag ng pundasyon ng itinatawag nating ikalawang templo noong 535 BC. At dito natin makikita yung isang napakakomplikadong emosyonal na tagpo. Ano nangyari? Habang inilalatag yung malalaking bato ng pundasyon, nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Mga pari na nakasuot ng kanilang sagradong damit, tunog ng mga trompeta, tapos mga levita na tumutugtog ng mga pumpiyang, umaawit sila ng mga papuri patungkol dun sa katapatan at pag-ibig ng Diyos, yung konseptong tinatawag sa Ebreo na Hesed. Bali ito yung nangangahulugang isang uri ng tapat na pag-ibig na nakatali sa isang pangako. Wow! Pero alam mo, habang nakakabingi yung sigawan at kanta ng mga nakababatang henerasyon, yung mga ipinanganak na sa exile, may nangyayaring iba doon sa gilid Yung mga matatandang pari at pinuno, yung mga umabot na sa 80 o 90 taong gulang, yung mga nakakita pa sa orihinal na templo ni Solomon bago ito sinunog, umiiyak sila ng malakas at alam natin na hindi ito luha ng tuwa. Sa ulang tingin kasi, aakalain ng iba na umiiyak sila dahil mas maliit o hindi kasing ganda yung bagong pundasyon. Pero yung mekanismo ng emosyong iyon, mas malalim pa doon. Parang survivor's guilt ba? Eksakto. Matinding survivor's guilt at trauma ito. Nakikita nila yung pundasyon. Oo, pero naaalala rin nila na sila, yung henerasyon nila, yung naging dahilan kung bakit nawasak yung unang templo. Umiiyak sila para sa 70 taon ng kanilang kabataan na nasayang dun sa isang dayuhang lupain. Ang sakit nun. Umiiyak sila para doon sa mga kaibigan at pamilya na inilibing nila sa Babylonia at hindi na nakauwi para makita ito. Pinapanood nila yung mga kabataan na nagdiriwang habang buhat-guhat ng mga matatanda yung napakabigat na multo ng nakaraan.
Ang tindi nung eksenang iyon kasi ayon sa teksto, sa sobrang ingay, umalingaw-ngaw yung tunog hanggang sa malayo at hindi na makilala ng mga tao kung alin yung sigaw ng pagdiriwang at alin yung palahaw ng pangungulila. Isang buong nasyon na sabay-sabay na naghihilom at nagdudurugo. Naranasan mo na ba iyon, yung makamit ang isang malaking tagumpay pero may kahalong matinding kalungkutan kasi kinukumpara mo ito sa nakaraan? Pero syempre sa geopolitics, yung pagtatayo ng isang nasyon sa isang lugar na matagal nang inaabandona, lumilikha ng isang power vacuum. At itong vacuum na ito mabilis na umaakit ng mga opportunists. Tama yung obserbasyon mo sa power dynamics. Kasi nang magsimulang magtayo yung mga Hudyo, lumapit yung mga kasalukuyang nakatira sa reyon, bali ito yung mga Samaritano. Sila yung mga pangkat na inilipat ng imperyo ng Assyria sa rehidyong iyon daan-daan taon nang nakalipas. Lumapit sila kina Zerubbabel at nag-alok, sabi nila, hayaan ninyong tulungan namin kayo sa pagtatayo dahil sinasamba rin namin yung inyong Diyos. Sa unang tingin parang okay Oo, sa mababaw na pagsusuri, parang perpektong alyansa ito, di ba? Libreng materyales at libreng lakas paggawa. Bakit mo naman tatanggihan? Gusto kong magbigay ng analogy dito para mas maintindihan natin kung bakit nila tinanggihan. Alam mo yun, isipin mo na nagluluto ka ng isang napakasarap na paborito mong ulam. Binili mo yung mga pinakasariwang sangkap. Tapos, biglang may lumapit na kapitbahay at pilit inihahalo yung panis nilang tira-tira mula sa ibang lutuin doon sa niluluto mo. Hindi mo papayagan yun, di ba? Dahil masisira yung buong putahe. Ganyan yung nararamdaman ni Zerubbabel dito Napakaangkop ng konseptong yan. Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ito yung tinatawag sa kasaysayan na syncretism. Kasi ayon sa mga tala, lalo na sa aklat ng 2 Kings, totoo naman na natutunang sambahin ng mga Samaritano yung Diyos ng mga Israelita nang mapunta sila roon. Ngunit yung mekanismo ng kanilang relihiyon, parang add-on lang. Idinagdag lang nila. Isinama nila yung Diyos na ito doon sa listahan ng kanilang mga paganong Diyos. Patuloy pa rin silang nag-aalay at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan mula sa mga orihinal nilang bansa. Para sa mga Samaritano, normal ang syncretism. Kumbaga ito yung kanilang functional reality. Ngunit para doon sa mga pinuno ng mga Hudyo, yung mismong paghahalong ito ng paniniwala, yung tiyak na virus na nagpakras sa anilang nasyon at naging dahilan ng 70 taong parusa nila sa Babylonia nung una. Kaya pala hindi talaga pwede. Alam ni Zerubbabel na yung pagtanggap sa tulong nila, pagtanggap din sa kultura nila. Kaya sinabi niya ng tahasan, wala kayong bahagi sa amin sa pagtatayo ng bahay para sa aming Diyos. Kami lang ang magtatayo nito. Gaya ng inutos sa amin ni Haring Cyrus. At dito na nag-shift yung usapan mula sa relihiyon papunta sa maruming politika. Kasi kapag na-reject mo yung isang regional power player sa Middle East, hindi lang kaila uuwi at iyak Oo, magsisimula silang gumanti. Dahil hindi na nila makokontrol yung pagtatayo mula sa loob, sinubukan nilang sirain ito mula sa labas. Gumamit yung mga Samaritano ng matinding sabotahe. Tinakot nila yung mga manggagawa, pero yung mas mapaminsala dito yung pampulitikang manyubra nila. Anong ginawa nila? Nanuhol sila ng mga opisyal at tagapayo sa mismong korte ng hari ng Persya para harangin yung proyekto. Gumawa sila ng mga liham na nagsasabing kapag natapos daw yung Jerusalem at ang pader nito, magiging pugad ito ng rebelyon at titigil yung pagpasok ng buwis sa imperyo. Napaka-epektibo talaga ng paninirang puri kapag pera at kapangyarihan na yung sangkot Dahil sa patuloy na paglabi ng mga kalaban nila dun sa mga hari ng Persya, mula kay Cyrus, patuloy sa anak niyang si Cambyses, tuluyang nahinto yung construction ng templo. Naparalisado yung proyekto ng maraming taon At dito pumasok yung pinakadelikadong yugto ng anumang malaking adikain, yung kawalan ng gana. Nawalan na ng pag-asa yung mga bumalik na Hudyo.
Binitawan nila yung pagtatayo ng templo at ibinaling nila yung atensyon nila sa pagpapatayo ng sarili nilang malalaki at magagandang bahay. O masalimuot dahil sa panlabas na presyon, bumabalik yung mga tao doon sa kung ano ang kaya nilang kontrolin, bali yung kanilang personal na kaginhawaan. Ngumit nagbago yung ihip ng hangin noong 520 BC nang mamatay si Cambyses at pumalit si Haring Darius. Yung pumalit kay Cambyses? Oo. Dito pumasok yung interbensyon ng mga propetang sina Hagay at Sekaraya. Hindi sila nakipag-usap sa mga politiko. Kinumpronta nila mismo yung psikolohiya ng mga Hudyo. Hinamon nila yung mga tao. Sabi nila, tama bang nakaupo kayo sa mga magaganda at may kisaming mga bahay ninyo habang yung bahay ng Diyos wasak at nakatiwangwang? Grabe ang sakit ng linyang iyon. At gumana ito. Sa loob lamang ng halos 4 na linggo, muling kumuha ng mga kagamitan sina Zerubabel at yung mga tao at itinuloy yung pagtatayo. Pero syempre, hindi dyan natatapos yung kwento. May nagsumbong na naman. Isang gobernador ng rehiyon na nagngangalang Tatenay ang pumunta doon at nagtanong sino daw ang nagbigay sa kanila ng authority na magtayo ulit. Nang sabihin ng mga Hudyo na may utos si Haring Cyrus noon pa, sumulat itong si Tatenay kay Darius para paimbestigahan kung totoo nga yung sinasabi nila. At yung investigasyong iyon, yung nagpapakita ng isa sa pinakakakahangahangang mekanismo ng sinaunang mundo, yung Achaemenid Administrative and Archive System. Yung imperyo ng Persya kasi may napaka-organisadong sistema ng komunikasyon at pag-iimbak ng mga dokumento. Nang matanggap ni Darius yung sulat, inutusan niya yung mga opisyal na halungkatin yung mga royal archive sa Babylonia at kalaunan sa malayong Ekbatana. Ang lawak nun, ha? Oo, isipin mo, sa libu-libong mga clay tablets at scrolls sa isang imperyong umaabot mula India hanggang Egypt, nahanap nila yung partikular na dekreto ni Cyrus na isinulat dekada nang nakalipas. Nakakakilabot na mahanap yung eksaktong resibo pagkatapos ng napakahabang panahon, di ba? At ano yung naging desisyon ni Darius nang makita niya yung dokumento? Hindi lang niya pinayagan yung pagtatayo, binaligtad niya yung sitwasyon laban dun sa mga nananabutahe. Inutusan niya yung gobernador at yung mga opisyal na huwag gambalain ang mga Hudyo. At ang mas malala para sa mga kalaban, inobliga sila ni Darius na ponduhan yung pagtatayo. Parang karma, no? Oo, yung mga materyales at gastos ng templo, kukunin mismo mula sa kaba ng buwis ng probinsya ng mga kalaban na ito. Isa itong matinding pagkatalo para doon sa mga nais pumigil sa kanila. At para siguruhin na walang susubok na suwayin ang utos na ito, naglakip si Darius ng isang brutal na banta. Sabi niya, sino mang pipigil o babaguhin ang dekretong ito, huhugutin ang isang malaking biga o troso mula sa mismong bahay nung nagkasala. Itutusok siya doon hanggang mamatay. At yung bahay niya ay gagawing tambakan ng basura. Hindi ka talaga pwedeng makipagkompromiso sa ganyang klaseng batas. Walang nagawa yung mga kalaban kundi sumunod, magbigay ng materyales, at manood na lang. Kaya sa wakas, noong 515 BC, matapos ang mga taon ng pagkaantala na puno ng matinding pag-asa, malalim na kalungkutan, sabotaheng pampulitika, at yung panloob na pagkawalan ng direksyon, natapos din ang ikalawang templo. Na-dedicate nila ito ng may galak. Kung ilalagom natin yung mekanismo ng buong kasaysayang ito, makikita natin kung paano nag-intersect yung iba't ibang puwersa. Nagsimula ito dun sa tila imposibleng propesiya ni Isaías tungkol dun sa isang pastor na hari na si Cyrus na inabot mang higit 150 taon. Tapos, yung politika, di ba? Oo, dumaan ito sa komplikadong estratehiya ng Babylonia na mag-exile ng mga tao na siyang sinagot naman nung kakaibang estratehiya ng Persya na pagpaparaya at integrasyon. Nakita rin natin yung matinding labanan ng geopolitics, yung psikolohiya ng survivor's guilt, at kahalagahan ng mahigpit na administrasyon at arkibo.
Ang lahat ng ito nagtulungan para ibalik yung isang nasyon mula sa abo. Buhay natin may mga plano tayong tila naantala ng mga panlabas na puwersa. May mga pagkakataon na pakiramdam mo ay may nananabutahe ng iyong pag-usad o kaya naman ikaw mismo yung nawawalan ng gana at inuuna na lang yung mga maliliit na komportableng bagay sa halip na yung pangunahing layunin mo. Totoo yan. Napakadalas mangyari niyan. Pero tulad ng nakita natin, may mga pagkakataon na yung mga pangakong tila nakalimutan na, tulad nung 70 taong paghihintay at yung 150 taong propesya, natutupad sa mga paraang hindi mo inaasahan. Minsan yung mga solusyon nanggagaling dun sa mga Cyrus sa buhay mo. Mga tao o sistema na hindi mo akalaing magiging instrumento para maitayo mo muli yung iyong pundasyon. Ang kasaysayang ito talaga nagiiwan ng isang napakabigat na refleksyon tungkol sa oras at epekto ng ating mga desisyon. Tama. Kaya balikan natin yung ginawa nating thought experiment sa pinakasimula ng pagbusisi natin sa mga dokumentong ito. Isipin mo muli yung propesiya ni Isaias na inaabot ng higit 150 taon bagong naging isang aktwal na nahahawakang pundasyon sa lupa. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong para sa'yo. Anong mga aksyon, desisyon, o pundasyon na inilalatag mo ngayon sa iyong buhay, mga bagay na maaring pinagpapaguran mo o iiyakan mo ng palihim ngayon, ang maaring magkaroon ng malaking epekto sa mga taong mabubuhay 150 taon mula ngayon. Sila yung mga taong hindi mo na makikilala, hindi makikita ng iyong mukha, at marahil hindi na rin alam yung pangalan mo. Pero mabubuhay sila sa bahay o lipunan na ikaw yung nagtayo ng unang pundasyon. Pag-isipan mo yan, hanggang sa muli.